Hi guys, I'm Bernard Cruz. So, ayan, meron akong isang tablet dito. Samsung Galaxy Tab S. Ayan. Ang problema niya o ang sira niya ay basag na yung LCD at touchscreen. So, ayan. Pero buhay siya. Nagpa-power pa siya. Guys, no? Ayan, kikita nyo, may ilaw yung dalawang. Ayan, tapos tumutunog. Minsan tumutunog to pag tinatouch tong dalawa na to eh. Yun. Ayan, naririnig nyo, tumutunog. Tapos umilaw siya. Guys. Buhay yung motherboard na ito. LCD. Issue lang talaga siya. So, tong video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano baklasin, no? Disassembly Samsung Galaxy Tab S. And then yung pinaka unit code nya SM-T805. Ayan, kulay puti. Bigay ito ng kaibigan ko guys. Bigay lang sa akin to ng kaibigan ko. Nakabili na kasi siya ng bagong tablet. Ang ganda nung nabili niyang tablet, Xiaomi. 20,000 daw yung bili niya. So ito, pinapagawa niya sana to kaso nagbago yung isip niya kasi medyo mahal pa yung LCD nito eh. Tsaka mababa na rin naman yung specs na ito. 3GB RAM. And then yung ROM niya, no, yung pinaka storage 32GB lang siya. Pero nalalagyan ng memory card hanggang 128GB. Nakakapanghinayang tong tablet na to guys, no? Tutusin magagamit pa sana to. Mas maganda pa nga to sa inisyo ng school eh. Mas malaki siya. So, sige. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-disassembly nitong Samsung Galaxy S 10.5. So, pwede natin siya sikwatin tong takip. Di naman siya ditornilyo, no? Sikwatin lang na natin ito. Plastic spudger. Ayan. Madali lang siya buksan. Ayan. Dahil naka-lock lang na siya, no? Yung mga gilid-gilid niya. Kaya madali na siya sikwatin. Ayan, tanggal agad. Then, ayan. So, sa nakikita nyo guys, ayan, napaka-fresh pa ng loob niya. Wala pang repair yung motherboard. Ayan, kompleto pa yung plate. Ako pa lang ang nagbukas. Then ayan, makikita mo ang ganda nung selyo ng mga flex cable niya.
Merong tape. Ito yung battery. Paaganda pa guys, no? Ito, ang dalawang bilog na to, para saan ba to? No? Napipindot siya. Ang button. Hindi ko alam kung para saan. Ito yung charging port niya. Charging port. Ayan yung flex cable ng charging port. And then ito naman yung flex cable ng LCD. Then dalawa yung speaker niya, kabilaan. Ayan. Ito yung camera sa taas. Kita ba? Ayan. So, tanggalin natin yung pinaka frame. Ito, yung nasa gilid. Meron siyang isang tornilyo lang. Ito. Tanggalin natin yung tornilyo. Sa frame niya. And then try natin sikwatin yung frame. Ayan. Ayan. Pagka nagbaklas kayo ng ganito guys, ingatan nyo yung LCD kung hindi basag pag magre-repair kayo ng motherboard, kailangan nyo baklasin to so ingat lang. Madra yung ubo ko guys. Sikwatin nyo lang yung gilid. Tumutunog pa siya pagka natatouch. Ay, may tama na yung frame niya. Ayan may biyak na. Gawa nga ng dito siguro napuruhan yung nabagsak siya. Ayaw. Wala naman tornilyo dito. Ayaw niya. Ayun. Ayun. Ayan. Tanggal natin yung frame. Then yung medyo na yung touchscreen niya. Ayan. Nadurog. Medyo nabawasan. Gawa nga nung basag na. Linisin muna natin.
Ayan. So, try muna natin tanggalin yung battery. Ayan. Ayan. Sikwatin nyo lang ng tweezer. Paangat. Ayan. Natanggal na. Then, ito namang flex cable ng LCD. Ayan. Mangkapin nyo lang yung lock. Ayan. Pagkakaalam ko guys, ingatan nyo tong flex cable na wag mapunit kasi pagkakaalam ko guys, pagka bumili kayo ng LCD nito, hindi kasama to Hindi kasama yung flex cable. Ditanggal din kasi yung flex cable nito. Ito sa baba. Tanggalin natin. Yan. Tanggal na siya. Sunod naman yung flex cable ng charging port to. Tanggalin din natin. Then sisikwatin natin yung itim na lock niya. Maangat, yan. Then hila. Para matanggal natin yung battery. And then yung battery niya guys, ayan, may mga tornilyo siya. 1, 2, 3, 4. 4 yung tornilyo ng battery. Tanggalin natin tornilyo ng battery. Invite ng kaibigan ko guys, no? Bigay lang sa akin to ng kaibigan ko. Hindi niya na pinagawa kasi mas pinili niya na lang bumili ng bago. Ayan. Sipatin natin yung pinag-anuhan ng tornilyo. Ingat tayo guys baka tusok nyo ng tweezer yung battery. Delikado. Or, ayan, gamit tayo ng plastic spudger. Ayan, yung battery niya, natanggal na natin. Napaka-fresh guys. O pa lang unang nagtanggal, nagbaklas. Ayan. Malaking kapakinabangan sa ating mga technician guys kapag meron tayong mga ganitong sira. Ayan, katulad nito kapag may nagpagawa sa atin. For example, sira yung battery ng ganitong tablet na hindi meron tayo kahit second hand, at least original. Diba? Tsaka mukhang matibay pa siya guys, no? Talagang tatagal pa. Kahit second hand lang siya.
Yan, laki ng battery niya. And then lalagyan pala to ng memory card tsaka SIM card. Tanggalin natin yung motherboard. Aha. May mga tornilyo. Mga tornilyo pa siya. Kailangan tanggalin. Yan. Naangat natin yung speaker kasi ano siya guys, ingat lang tayo sa pagtungkab ng mga pyesa, no? Yung camera. Ayun, tumalsik. Vibrator, buga natin ng Relight contact cleaner para lumambot yung adhesive nya. Konti lang.
Yun. Ito yung nakasulat naman eh. Right speaker niya. Then kasama yung vibrator sa right speaker niya. Naman tayo sa left speaker. Ay nga masikwat. Sorry. Wala namang tornilyo. Yun. And then ingatan nyo guys, ayun, flex cable. Karugtong ng power button tsaka volume. Ito. Ayan, itong brown na to. Ingat. Kasi kung hindi tayo mag-iingat, makakasira tayo ng pyesa. Ayan, dahan-dahan lang. So, natanggal na natin yung motherboard. Ayan. Na walang nasisirang pyesa. Basta ingat lang guys, no? Kapag mayroong matigas, ayan, katulad yung vibrator, no, iningatan ko para di mapunit yung flex cable to. Vibrator to eh. Kakonekta sa speaker. Kasama sila ng speaker. Binugahan ko ng real life. Ayan. Contact cleaner. Importante to guys, no? Bili kayo ng ganito. Sa Shopee, Lazada, 200 pesos to eh. Speaker niya. Paaganda pa ng motherboard guys, di pa nabubuksan, wala pa siyang history of repair. Yan. So, yan natin babaklasin yung LCD guys, no? Kasi magkakalat lang ng bubog. Madali lang naman yan. Kung sakaling babaklasin nyo, pasadahan nyo lang ng hot air. Then sikwatin nyo yung gilid-gilid, no? Ng manipis na bagay. So, ayan, sana may natutunan kayo dito sa video ko. At huwag nyo naman sanang kalimutan i-like at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe naman sana kayo guys, no?
At may pakiusap pala ako sa inyo guys. Pakisuyo. Makakatulong to sa YouTube channel ko. Kapag nagpe-play sana kayo guys ng aking mga video, sana wag kayong mag-skip ng commercial ads para may malaking tulong yun sa YouTube channel ko guys na pag hindi kayo nag-skip ng commercial ads. At yung pag-subscribe, ayan, para sa mga susunod na video ko guys ay ma-update ko kayo, no? Marami pa akong i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan na gusto maging cellphone technician o gustong mag-aral ng para maging cellphone technician. So, maraming salamat po guys.